Bigyan nyo nga kami ng konting idea kung sino ba si Sir Mel at saka si Ma'am Zane bago naging Flame and Walk. Nakakapagod kasi maging empleyado. Siyempre, gigising ka na maga, tapos pag na-late ka, kaltas. Yun yung struggle, sir, yung operation. Since kami din yung tumatao din talaga. So, kailangan fresh yung production namin na what if biglang dumami yung tao, nawawalan kami ng stocks bigla. So, kailangan ko i-replenish agad yun. Marjud, Anagit, pare, saan diskarte mo? ayun, parin Jud. Tagal ng panahon. Ngayon ang tayo nagkita, no? Oo, pare, buti na lang binisita tayo ni Sir Mel at saka ni Ma'am Zane ng Flame Flame Walk. and Walk, no? Ma'am, good evening po sa atin. Good Kamusta evening po kayo? po. Sir Mel, Okay good lang evening. po. Thank you at nabisita nyo kami dito sa Parisan ng Diskarte. Thank you din po sa Kasi pag-invite po. narinig namin yung nagtitrending nyo na Flame and Walk. Walk. As in, walk ba, ma'am, na ano? Opo. Bakit ba, Sir, Flame and Walk? Since kaya tinawag namin na Flame and Walk siya, i-start tayo doon sa walk, then kailangan natin ng paapuyin. So, Then, umaapoy. Talagang kailangan siya paapuyin. Kaya flame and walk. Kaya siya Talagang naging para Flame siya and Walk. So talaga. parang, Flame and Walk. kunwari hindi pinag-isipan. Yung Kunwari ganun hindi nga. pinag-isipan. Oo, kunwari. Nandun din pala yung Oo, concept ko, pero sir, yun sa na talaga yung lalabas. So, kasi pag nakita kasi ng customer na, wow, may paapoy, nasa cart, tapos nag-umaapoy. Namamangha kasi sila. So, ikaw, Sir, nagluluto mismo? Yes, ako mismo yung nag-start kami dalawa. So, parang start lang ng ano, na kailangan ano ba yung i-improve natin dito sa tinayo natin ang negosyo. Kasi since mahilig naman kami magluto, so bakit hindi natin i-share o yung mga ano natin, yung bang experience yun. Sir Mel, bigyan nyo nga kami ng konting idea kung sino ba si Sir Mel at saka si Ma'am Zane bago naging Flame and Walk. Ako si Romel, syempre. Dating empleyado lang din, galing sa Sa isang kilala yata na restaurant, di ba? Opo, restaurant. Kilalang restaurant. Then, since pumasok yung si pandemic, syempre, nabawasan tayo. Parang lahat halos karamihan. Parang apektado. Nag-resizing ng employee. Nag-resign, nag-grab. Nag-grab din kayo, Sir? Nag-grab ako nung buong pandemic. Ibig sabihin, Sir, anong year kayo pumasok kay Kuya? Nag-QG ako nung 2016. Okay. Then, after nun, parang 1 year ako doon. Doon ko nakilala yung asawa ko. Niligawan ka niya o niligawan mo siya? Pwedeng Ano yun, sir? parehas kami nagligaw. Ganun nangyari. Pinagtagpo sa isang trabaho. So, ayun, dahil bawal sa management ang may relasyon, so, paubaya, syempre, si manager, doon siya maiwan. Syempre, ako naman, as a service crew, ako na yung umalis. So, si Ma'am Zane, sa manager siya. Yes, Yes, manager Tapos yan kayo, siya. Sir, service crew. Service crew ako. Ibig sabihin, Sir, walang related sa kusina. Wala halos eh. Wala talaga, sir. Pero mahilig kasi siyang magluto. Then ako naman, graduate naman po ako ng culinary. That's why we tried to start this kind of Business. business. Opo. So, ibig sabihin, nung galing kayo ng Kuya Jay, hindi agad kayo pumasok sa negosyo, nawalan muna kayo ng trabaho Yes po, opo. dahil nag-pandemic. Oh, Opo. pandemic. Sir, ano yung naging idea nyo para pasukin yung negosyo nyo na to? Nakakapagod kasi maging empleyado. Siyempre, gigising ka na maga, tapos pag na-late ka, kaltas, tapos, siyempre, mag-iisip tayo ng paraan para do sa sarili, sa pamilya, kung paano ba mas, o-onlad or asenso. So, nag-isip kami ng paraan nung asawa ko na ano ba yung dapat natin gawin since mahilig naman tayo sa magluto. Kasi una, sir, sa totoo lang, unang inisip namin noon nung mag-open kami ng negosyo, pares talaga. Oh, actually, pares. Di ba, nung bago kayo pumasok dyan, hindi naman kayo transition from employee to business agad, di ba? Dahil nawalan ng trabaho. Matagal, sir. Ilang taon kayo nawalan ng trabaho? From pandemic, sir, then nag-start kami ng Flame and Walk is 2023. So like 3 years po. 3 years. almost po. Nawalan trabaho? Oo, Opo. nasa Grab ako, para 3 years ako sa Grab nun. Eh, si Ma'am, saan? Stay-at-home mom po sa 2 kids po namin. Then nakapaghanap din po ako ng work from home. For 1 year din naman siya. Then doon po,
nag-decide kami na itry na yung papasukin na namin. Ibig sabihin, ma'am, hindi nyo gusto talaga mawala ng trabaho that time. Ay, hindi Sa naman. totoo, kasi meron kami may mga kids anak. din kasi. So siguro kung hindi nagkaroon ng pandemic, hindi rin kayo mapupunta dyan sa Flame and Walk ngayon. Kasi syempre, tuloy-tuloy yung sahod that time. Hindi mo naman maiisip agad-agad na magbukas ng negosyo di ba? Yes, sir. Opo, sir. Pero sa industry naman din kasi po ng food and beverage, yung kung pag employees or managers, hindi rin naman po ganun ka taas yung kita compared sa other industries like BPOs po, malayong-malayo po talaga. Sobra. Pero nung nandun kayo sa sa industry ng kay Kuya Jay, naisip niyo ba maghanap buhay o wala pa sa isip niyo nung time na yun? Wala pa naman po nun kasi isa pa lang naman po yung kid namin nun. Then kaso nadagdagan po. Then ayun, doon na po kami nag-decide na So tinula kayo ng pandemic. Pandemic Opo. talaga. Ibig sabihin, sir, yung pandemic, good thing din sa inyo kasi dinala kayo ng panahon sa negosyo nyong ito. Iyon. totoo Yun ang naman. pinakamaganda ron. Maganda na, ayaw ko, hindi rin maganda pa. Siyempre, pandemic Parang yun eh. blessing in disguise na siya, sir. Na dumating, di ba? Opo. So sir, nung panahon na nag-grab ka, anong nasa isip mo nung time na yun na para mag-open ito? Nung time na nag-grab ako, wala akong ibang inisip sir nung time na yun kasi pandemic. Ang laki na kinikita namin nun eh, mga Sa Grab Grab, riders. pandemic? Oh, sobra. Kaya Baka sir, ang mga karga nyo naman, may mga COVID, hindi naman siguro. wala naman sir. Sobrang parang wala kami. Kasi nakikita agad namin yung kita namin kay Grab dati, that time eh. Tumagal, dumami rider. Kasi nung time na yun, parang ilan bilang pa lang sa Metro Manila. Dumami. Sorry Grab pero bumaba. Bumabang kita. Oo, bumaba. Nag-isip kung ano ba yung dapat. Kasi parang hindi na enough yung kinikita ko nung time na yun eh. Kasi yan yung nagiging number one na hindrances ng isang empleyado para pumasok sa isang negosyo. Lalo sir, di ba, nung kayo nagsisimula, wala din namang puhunan agad-agad na para pumasok. Magkano ba sir yung naging puhunan nyo nung nagsisimula kayo? Sir, around 20 po siguro. 1 month siya nung, 1 month salary ko nung nagwo-work from home po ako. So sinacrifice mo, ma'am? Po, naghanap po Sacrifice kami talaga ng, actually, hindi po kami nagpagawa. Bumili po kami ng second hand na siomai cart lang po talaga. Na maliit, na Opo. bike lang, na tinutulak lang namin. So, paano sir nagsimula yung trending na cart nyo? Ayan, ito na yan, sir. Nag-start kami noon. Day one. Day one since nung January 18, 2023. Ayan, tanda ko yung araw na yon. Ilang cup? Unang lumabas kami noon, nung oras na yon, alas 3 ng hapon. So, nag-try lang, puro puno ng kaba, kung may bibili ba. Ano yung paninda nyo nun sir? Nung una? Ito, yung paninda namin ito, is fried rice. Fried rice. Fried rice. Yun Yan. kasi naisip namin, sir, gawa ng doon sa area namin, nakikita na lang namin lagi, turo-turo, paresan, yun, the usual po, yan, fishballs. Bakit hindi pares? Meron na din kasi, sir. So, parang ayaw na namin tapatan na nakikita namin, ano pa ba pwede naming may offer sa mga tao na bumibili na hindi naman usual na nakikita nila kung Oh, saan. unique doon sa lugar natin. Naghanap kayo ng unique na tinda. Nag-iba. Yun. Nag-start kami noon. Awa ng Diyos, nakabenta kami nung first day namin. 8 cups ng fried rice. 8 cups. Tuwan-tuwa kami noon. Ano yun? On the spot nyo tinuluto? Or Yes, sir. luto na yun? Yes, sir. Ibig sabihin, sir, Spot na, sir. yung nagsimula po kayo, talagang may show na niluluto nyo Meron on na the sir spot yung- talaga. Ikaw Meron yun, sir. talaga Ikaw na showmanship na talaga kagad ang nando binabayaran doon. Yun na kagad yun. Then, sobrang nagpasalamat kami sa pagod kasi 8 cups. Tapos magkano ba yan? Magkano ba yung kinita natin noong that time na yun? Siyempre, parang nalampasan Wala kagad pang namin. 500 Oh, parang wala ata. pang ganun. Pero masaya na kami. Pero ina-expect ko sir sa sagot mo kanina na yung 8 cups na tinitinda mo, nalungkot ka. Pero baliktad kasi sabi mo, nang sa awa ng Diyos, naka 8 cups kayo eh. Opo. Kasi 8 yun eh. Hindi naman namin ina-expect, sir, Hindi kung namin expect. kakagatin Tapos ng napakaganda customers, pa nung 8 na yun kasi infinity. So parang tumatak sa isip ko. Infinity. Parang Yes. Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Oo, parang ito na Oo, yun. parang bigla kaming nabigyan kami ng lakas ng loob pa na parang improve pa namin yung tinitinda namin. Kasi kung ako siguro yun, panghinaan ako ng loob eh. Kasi 8 cups lang yung nabenta mo. Di ba? Siyempre ngayon, ang dami. Ilan na nabibenta nyo ngayon, sir? 80 to 120 na, sir. Siyempre, parang, Per cart po. Opo, per day po. parang kung ako yun panghinaan ako ng loob kasi ngayong araw, 8 lang yung nabenta namin. Pero
yung lakas ng loob nyo, sir, na 8 cups, nakitaan nyo pa ng infinity na, ay, ito pala, magtutuloy-tuloy itong Yun, negosyo sir. na to. Napakaswerte nung 8 cups na yung first day na yun. Yung first day na yon na 8 cups na yon, nakita nyo na agad na magtutuloy-tuloy ito. Yes, sir. Actually, Talagang sir, inano namin eh. Parang na-visualize namin na Parang iba to ganun, Oo, sir. kasi pag tinigil natin to, sayang eh. Back to Talo zero tayo, na back to naman zero. kami, sir. Babalik na naman tayo sa pagiging empleyado. What if ituloy natin to? Yun yung pinag-usapan namin dalawa. Talagang usapan namin, sabi ko, feeling ko, ito na yun. Parang gano'n. Parang kahit on take, second day, 12 cups, third day hanggang nakaka-20 cups lang ganyan. Yung third day. Opo. Tapos after 1 week, nakaka-30 na kami. 30 cups. Hanggang sa pumalo, after 2 weeks, pumalo na kami ng 50 cups. Dami agad, sir, no? In 2 weeks pa lang yan. Yes, sir. Sir, Then after, hirap na po ako magpabalik-balik sa house namin para magsaing. Kasi kaming dalawa lang po talaga. May itatanong sana ako sa inyo kanina, sasabihin ko sana, kung ano yung pinakaunang naging struggle nyo. Kaso sa sagot nyo ngayon, parang wala kayong naging problema. Pero sir, may naging experience ba kayo na struggle nung mga first day nyo or nung first month nyo sa negosyo nyo? Yun yung struggle, sir, yung operation. Since kami din yung tumatao din talaga. So, kailangan fresh yung production namin na what if biglang dumami yung tao, nawawalan kami ng stocks bigla. So, kailangan ko i-replenish agad yun. Ibig sabihin, ma'am, good problem. Oh, sir, yun naman siya. Kasi naman sa food industry naman tayo, sir, ano siya eh, high risk, high reward talaga siya, sir. Kasi sa atin, almost 50% ng magsatayo ng food business, hindi talaga nagiging successful. So talagang sa atin, pag sa food business, sugal kung sugal. Grabe yung dedication nyo, ma'am, kasi sobrang positive nyo na lahat ng nagiging problema, hindi pala problema, di ba? Halimbawa, binigyan kayo ng 8 cups lang muna. Tapos, ang naging problema nyo sunod, yung operation nyo, which is good problem din. Depende rin pala kung titingnan mo lang yung good side and bad side ng problema. No? Pero other that, ma'am, ano pang ibang naging problema nyo bukod sa sobrang dami ng operation, sobrang dami ng customer? Meron time, sir, na with kind of bitten of more than we can chew. Kasi pumasok kami sa after a month, sir, nung namin, operations, na ROI ko na agad yung una naming capital. Then nagpagawa na po kami ng malaking cart namin ngayon, yung nakikita natin ngayon sa San Pedro. Then after 2 months naman nun, nag-decide na kami yan. Sali tayo sa mga food parks, ganyan. Kasi kasagsagan po ng food parks that time eh. Kaso, hindi naman masyadong kilala si Flame and Wok nung time pa na yun. Kasi hindi pa kami masyadong active sa social media eh. Then, anong nangyari? Hindi naman sa nalugi, pero lagi lang siya nagbe-break even. Ganon. Then, nawalan din kami ng mga employees. Lagi sila may mga personal issues. So, hindi na namin na-continue. So, sayang lang yung mga ganong pagkakataon. Kaso, sa amin naman, if we didn't try, paano namin malalaman? What if naging successful yung time na yun? So, lesson learned din naman sa amin yung na yun. Di ba? Marami din nagbebenta ngayon ng mga fried rice, ng mga wok style na fried rice. Sa tingin niyo po, ano yung naging diskarte natin para mas maging unique o mas kakaiba sa karamihan na nagbebenta kagaya niya? Ano naman kasi, sir, may part din siguro yung pagpakikinig namin sa mga customers. Kasi yung unang labas po ni Flame and Wok is 2 flavors lang po yung fried rice namin. Then, up to, hanggang sa, along the way po, as the years go by, may mga nagsasuggest po yung mga customer namin, ba't wala kayong ganyan? Parang masarap yung sisig pwede kaya yun? Hanggang ngayon po, 8 na po yung flavors ng fried rice namin. So, kailangan nakikinig kami. Then, kapag may kailangan i-innovate namin, ganun po. So, nagko-continuous innovation kayo, ma'am? Yes, sir. Kailangan po lagi yun. Ma'am, kano kahalaga yung yung nakikinig ka dun sa customer mo na kung ano yung pangangailangan nila? Kano kahalaga sa isang negosyante yun? Top priority yun, sir. Kasi sila yung market mo eh. So, kailangan talaga papakinggan mo sila. Kahit sabihin namin new product yun, sir, na na-try namin, masarap to. Para sa amin. What if pinakain na namin, sinerve na namin sa mga customers, hindi nila nagustuhan. So, sabi, parang mas masarap to siguro, ma'am, pagka less maalat or konti yung ganyan. So, tinitake into consideration din namin yung mga ganong suggestions talaga nila. So may mga product kayo na kahit masarap na sa inyo, sa mga sa mga customer, may time na hindi masarap sa Yes, kanila? sir. Opo. Kaya Lagi talagang naman. ina-adjust din namin siya. Yes po. Opo. Katulad po nung mga iba't ibang dish po kasi namin, like yung may rice po na may kimchi. So, paano namin gagawin yun na pwede siyang makamasa? Yung talagang May kahit... twist ba? May yes, twist sir. ba? May Oo. twist Kailangan talaga may din na
pwede mong bilhin kahit ano pang yung may budget ka or wala, pasok ba sa panlasa mo iba kasi Korean yun. So, paano mo siya to-turn-in na maa-adapt ng lahat? Matanong ko lang, ma'am, paano niyo nakuha yung konsepto ng flame and walk dun sa, di ba, syempre, ang nakikita natin lagi sa kalsada, lugaw, pares. Paano kayo nag-conceptualize nung flame and walk na mga tinitinda nyo dun? Saan nyo nakuha yan? Besides, sir, mahilig din kasi kami sa fried rice talaga. Sa bahay pa. Malaking ano din yun. Sa bahay pala kasi kami, nag-ano na kami, parang nag-iimbento na kami So, ng mga dati fried sa bahay rice. nyo, pag yung hapunan nyo lang, ginaganon mo na agad yung mga... Pinapapoy mo rin, sir. Pinapapoy mo rin talaga sa bahay. Yung sa bahay, hindi pa masyado ako nagpapapoy no kasi nga medyo may takot pa ako no kasi nasa bahay eh. Baka masunugan yung kapitbahay eh. Pero nung nasa labas na, wala na ako takot magpapoy kasi kung may masunog ba, di yung cart cart ko. lang. O yun. Wala Yun lang madadamay. din. Kasi kaya din po namin ginawa yung sawo kasi usually may nakikita kami mga fried rice. Ginagawa sa yung sa Gradle. Yung parang ginaganon tapos fried rice na parang ganon. Nag-usap kami, ba't di natin ibahin? Ba't hindi natin gawin doon sa wok? Yung maapoy naman. Yung maapoy naman. Dadali natin yung open kitchen on the road Oo, naman. yun. Ganon Yun siya, po. sir. Galing ang galing ng konsepto. Anong pakiramdam, ma'am, na dati yung nakikita nyo na may potential lang na nakitaan nyo ng 8 cup, na ako nga mismo, hindi ko makikitaan ng potential, pero kayo nakitaan nyo. Anong pakiramdam, ma'am, na nasa sitwasyon na kayo ngayon na palaki na yung negosyo? Kung babalikan nyo yung dating nakita nyo lang na 8 pieces lang na benta nyo, anong pakiramdam ngayon na ngayon lumalaki na yung negosyo nyo? Sobrang bless. Oo, sir. Nakaka-proud din talaga. Kumbaga, sir, malayo na, pero malayo pa. Konti pa. Kasi kami, produkto rin kami ng cart eh. Kami mismo, produkto kami ng cart na talagang naniniwala kami na yung isang bagay, na isang negosyo, hindi nakakahiyang magsimula sa maliit na cart, maliit na tindahan. Kasi doon dahan-dahan, pag na-master natin na, yung mastery na nakita natin na ito, papalaki namin, iduduplicate namin, talagang dahan-dahan makikita mo yung improvement, yung sales, yung customer. Talagang malaking bagay na i-master mo muna sa maliit, tapos dahan-dahan palaking. Kagaya nyo po, ngayon, na nabalitaan ko, nagpapa-franchise na rin kayo, di ba? Yes, Yes po. po. Ilan na yung, ma'am, yung nagpa-franchise ngayon? Meron na, sir, ongoing 4 po. Then, until now, marami pa pong nag-i-inquire. So, inaano na. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kakayanin yan. Kaya yan. So, yan yung mga gustong mag-franchise ng Flame and Walk, ha? Ma'am, nasan ba yung ibang mga ano nyo, yung mga franchise nyo ngayon? Meron na una, sir, sa General Trias, Cavite. Then, meron po sa Muntinlupa. Then, malapit na po mag-open yung ating Las Piñas branch, yung first take-out nook na yung Flame and Walk. Yan. So, abangan natin. Galing, galing. Ano naman, ma'am, naging struggle nyo ngayon? Siyempre, magkaiba dati yung sa sariling tindahan lang. Ngayon, siyempre, magkakalayo yan, di ba? Ano naman ang nagiging struggle nyo ngayon? Yung ano, sir, kailangan, struggle siya in a way na kailangan mo ding supportahan yung mga owners. Gusto ko kasi mas hands-on ako sa, hindi naman micromanage, pero hands-on ang support ko sa kanila na anytime pag may tatanong sila, or kahit ako gusto ko din lagi na-update, kaya may mga GC kami na for franchisees para updated ako kung open na ba or if closed, bakit may reason, ganyan. Kung may nawawalan ng stocks para ma-replenish ko agad, yun, kailangan, sir, ganun, hands-on. Kahit hanggang ngayon, minsan tumatao pa din kami sa sarili naming cart, so medyo nahahati na din yung time namin. Pero kailangan din na susuportahan mo pa din sila para makikita din ng mga upcoming franchisees na pag successful yung isa, big chance na maging successful yung mga susunod pa. Kasi yun yung, ma'am, yung isang tinitingnan ng gusto mag-franchise, di ba? Kung kaano ka hands-on din. Kasi minsan, sa una, nakaalalay ng todo si franchisor. Tapos mamaya-maya, napapabayaan na si franchisee kasi sobrang dami na. Yun yung hindi namin gagawin. Kasi kung ano yung pagbagsak ng iba, baka yun din ang pagbagsak namin. Tama. Kasi syempre, sa inyo kumukuha ng lakas yung mga franchisee nyo, di ba? Bilang mag-partner, sir, no? Paano nyo po nahati yung rules nyo na si ma'am sa operation or sa finance? Paano nyo nahati, sir, yung decision making nyo para mag-dire-diretso yung grow ng Kasi ng sigurado negosyo? sa bahay, si ma'am ang boss. Pag sa negosyo ba, sinong boss? Parehas eh. Parehas kami, sir. Iba kasi yung namin hatik. Siya mas yung sa operations, like yung training and development ng mga magiging crew, yan, siya may hawak nun. Then sa akin naman yung more on the financial aspect, yung mga reports, sales reports, ganun po. Ang So, galing. ibig sabihin, magkahiwalay kayo ng department. Yes po. Pero pagdating naman po sa R&D, sa research and development po ng mga bagong products, yan po.
kami po yung nagbe-brainstorm po talaga. So ngayon ma'am, may ano na ba kayo? Cart pa lang ba to or may mga kiosk na rin kayo? Yung sa Las Piñas po yung magiging unang kiosk po natin. Wow. So yung tatlo ma'am, puro cart. Opo. Opo. Yung ngayon, yung mag-open ngayon sa Las Piñas, kiosk na to. Yes Yes, po. So balang araw pala yun ma'am, makikita na namin sa mga malls yan. Opo, may mga plano na din po kami like 5 years, 10 years from now yan. May mga plano na din po kami para kay Flame and Walk. Ma'am, bigyan lang natin ng konting idea yung mga nagsimula din sa cart or sa mga malilit na negosyo. Ano ba yung basehan para masabi mong ready ka na sa pagpapa-franchise or sa mga pag-open ng kiosk? Ano ba naging basehan nyo para makapagpa-franchise na? Kasi syempre, in a span ng konting taon or ilang branch pa lang, naisipan nyo na agad magpa-franchise eh. Kailangan, sir, yung products mo, set na yung standards. Para lahat po kayo talaga, pare-parehas po kayo ng ilalabas na product. And yung kailangan po, yung sarili nyong store, stable na po. Para kahit may iiwanan nyo siya, sa iba nyo ipapahawak, okay lang po. So ibig sabihin ma'am, may system na kayo dun sa... Yes po, yun po. Maganda, no? Kasi yun talaga din yung minsan na nagiging downfall ng pagpa-franchise eh. Pagka yung unang store mo hindi pa okay, tapos magpapa-franchise ka agad, di ba? Opo, ganun yun. Ganun po yun, sir, yung minsan po kasi iba, nag-i-start po ng business, pero andun po sila sa operations aspect. Pero yung managing aspect po kasi nung business, dun po kailangan mag-focus din para maging stable din po kasi yung negosyo. Hindi lang po kasi, sige, masarap tong product ko, ibenta ko kaya to. Kailangan pag-aaralan po talagang mabuti. Yung una ba ma'am na nag-franchise sa inyo, kakilala nyo or customer nyo? Kakilala po, actually. Yun. Kakilala nyo agad? Opo. Then yung second po is customer na namin. Yun po. Pati yung mga sumusunod po, customer. Ma'am, ano yung isa sa pinakamalaking adjustment nyo bilang isang owner ng cart at bilang ngayon ay isang owner na ng franchise system? Adjustment po in a way na